Yun, so isang magandang araw sa inyo lahat, sa maulang araw mga pis. At muli ay nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta, siyempre, sa ating munting channel. At for today's video ay sasagutin natin, no, yung mga katanungan ng ating mga pis na ganito rin ang klase ng motor, GPR 250 or C200, no? So, marami kasi nagtatanong, kamusta yung motor mo? Ano na nangyari after couple of years na ginagamit mo to? Ano na yung mga na-upgrade? At yan ang mga katanungang sasagutin natin ngayong araw na to. So, stay tuned lang kayo mga pis. Yan, so sagutin na natin yung mga katanungan ng ating mga pisan dyan, no? So performance, kumusta ang performance na itong ating GPR 250? Yan. So sa performance mga piso, aminin man natin o hindi naman ganun kamahalan itong ating mga motor, no? Kaya huwag tayong mag-expect ng malaki dito sa ating GPR 250 or C200. Okay? So, hindi siya ganun kabilisan, hindi naman din siya ganun kabagalan. So, saktong-sakto lang siya, no? Yan. So, tamang chill lang yung kanyang takbuhan. Pero, kung gusto nyo na talagang pumupunit ng kalsada, edi, mag-upgrade tayo. So, marami tayong mga tropa dyan, no? Na talaga namang ang gusto humahuguntot sa kalsada at talagang racing. At nag-upgrade sila ng mga internal parts katulad ng camshaft, katulad ng yung kanyang karburador, racing CDI, ignition coil, sprocket, at kung ano-ano pa. Ayan. So, yun yung paraan para mapabilis nyo to mga pis, no? Pero sa akin, yung stock niya ay saktong-sakto lang, hindi siya napag-iiwanan. Tamang-tama lang. Chill na chill lang siya, mga pis. Okay? So, dumako naman tayo sa issue. Ano ba yung mga issue na na-encounter natin dito sa ating GPR 250? So, unang-una, yung ating taillight, no? Napakalaking issue niyan or talamakyang issue na yan. Yung taillight kasi natin, yung isang side ay hindi yung may ilaw, no? So, napakadali lang na solusyonan niya mga pis. Actually, meron tayong tutorial kung paano ayusin yan. Meron lang siyang hinang na natanggal, no? Wire na natanggal sa hinang. So, ang gagawin nyo lang ay ibalik yon or hinangan siya ulit. Yan. At okay na yun. Goods na yun. At meron tayong tutorial video niya mga pis. Hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel, no? Okay. So, yun yung una nating issue, yung kanyang taillight na nawawala ng ilaw. Pangalawa, yung kanyang shock ay lumalambot. So, dumating sa point na kumakatok na to mga pis. So, talagang tumatama na siya. Pumunta pa tayo sa Taytay Rizal para dayuhin si Pastor J. Moto, no? So, shoutout sa iyo, Pastor J. Moto. Salamat sa pag-aayos sa aking shock. Ayan. At okay na siya ngayon. Pangatlo, yung kanyang regulator, no? Ang regulator niya mga pis, pagkatapos ng mahigit 2 taon, ay bumigay na. Yan. So, paano ko nasabi na regulator yung sira? Yung ating battery ay lumobo kahit wala pa siyang 1 buwan, bagong-bago pa. Ayan. Wala pa siyang 1 buwan. So, kaka-troubleshoot natin. Ayun, nalaman natin na talagang yung kanyang regulator ang problema. Ayan. So, pang-apat mga pis, yung ating caliper sa likod, nag-stack up. Sa kalagitnaan ng biyahe ko, talaga namang ramdam ko na pigil yung takbo ko. Ayan. So, nahirapan ako maghanap ng parts. Kumontak ako sa Caloocan, no? Dito sa mga Motorstar na malapit sa atin, sa Motorstar dealer na malapit dito sa lugar ko. Wala akong makita. So, ending, nagpalit tayo ng bracket
at pinalitan natin ng pang C200 na bracket, no? Tapos yung ating pinaka-caliper ay pang Raider 150. Yan. So, yun yung apat na issue na na-encounter natin dito sa GPR 250. Ayan. O sabi ko nga, huwag tayong mag-expect ng mataas dito sa ating GPR 250. Kahit naman siguro yung mga branded na motor ay talagang nagkaka-issue rin, no? Ayan. Okay. So, pangatlo, sa aesthetic naman tayo. Ano naman yung mga binago ko dito, mga dinagdag ko sa ating GPR 250. So, dito na tayo mauna sa harap, no? So, etong ating Ducati inspired head cowl. Ayan ang unang pinalitan natin. Ayan. Napakalupit nito. Galing to kay Boss J. Suena. So, shoutout sa'yo, Boss J. Suena. Baka naman makaisa sa'yo. Ang gaganda ng concept mo. Baka naman padalan mo pa ako ng isang malupit na set dyan, ha? Joke lang. Pero kung totohanin mo, tatanggapin ko naman. Ayan. Okay. So, yun yung una. Pangalawa, itong ating visor. So, maliit kasi or mababa yung ating visor, mga piece. Kaya nagpalit tayo nito. So, itong visor naman natin ay galing kay Boss Robbie Domingo. Ayan. And then, nagpalit din tayo ng ating side mirror. So, ito po ay pang Ninja. Ayan. And then, naglagay din tayo ng eyeline dito. Ayan. DIY yan, mga piece. Ayan. May sabihin ko sa inyo kung bakit DIY. Okay. So, sindihan muna natin. Pakita ko muna sa inyo yung itsura. Yun. Ganda. So, i-center natin para mas ma-appreciate nyo yung ganda. Yun, no? Ayan. Okay. Alright, mga piece. So, bakit ako nag-DIY? Unang-una kasi, kapag bibili tayo, no? Yung mga eyeline na nabibili natin, patayin ko muna. Yung mga eyeline na nabibili natin sa Shopee, Lazada, yan, yung mga kulay white, hindi siya tumatagal, hindi ko alam kung bakit, no? Kaya nag-decide ako na gumawa ng sarili kong eyeline. Ayan. Tapos, may dinagdag ako. Naglagay ako ng voltage regulator. Ayan. Siguro, yun na rin yung nagkokos, no? Ng pagpunde, no? Kung makikita nyo, kung sino man naka-experience sa inyo, kung mapapansin nyo, or kung napansin nyo, merong mga bungi-bungi ilaw or LED. Ayan. So, yun siguro dahil sa voltahe na hindi na napi-filter or hindi na re-regulate. So, sa sobrang lakas ng voltahe na pumapasok sa ating LED ay napupundi siya. Ayan. Okay. So, ano pa mga inad natin dito? So, naglagay din tayo ng MDL. Ayan. Meron tayong kinabit dito na MDL na galing sa Zenlo. So, ang model niya ay T1. Ayan. So, nga pala mga piece, meron tayong tutorial video, no? Hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel kung paano ko kinabit itong ating eyeline, no? Ayan. Meron din tayong tutorial video sa ating pagkakabit ng T1, ng Zenlo T1 na MDL. So, pakita ko sa inyo kung saan nakakabit to. Ayan, lapit ko lang yung ating camera. So, ayan siya mga piece. Ayan siya, sa ilalim. Ayan. So, ayan. Tapos, ito. Ayan. So, napakaganda niyan mga piece. Yung kanyang size ay Gapos Pro lang. Sobrang liit. Sobrang nipis. Ayan. So, napakaganda niya. Pakita ko sa inyo yung ilaw niya. Ayan. Ayan. So, yellow. Meron din siyang white. White, yellow. Ayan. Baliktad. Okay. Patayin ko na. Alright. So, yun yung mga in-upgrade natin or inad natin dito sa bandang harap ng ating motor. So, dito naman tayo sa may handlebar.
Alright, kung mapapansin nyo, iba na to. Bago na yan. Murang-mura lang yan mga piece. Wala pa siguro 100 to. Itong ating handle grip. Nagpalit din tayo ng lever na Brembo. Ayan. Siyempre, yung kanyang reserva ay pinalitin na rin natin. At itong matindi dyan. Itong ating tornilyo ay titanium na yan mga pisa. Medyo may kamahalan siya pero yung quality niya ay talagang goods na goods. Hindi na yan kakalawangin kahit kailan. So, for life na yan mga pis. Wala na kayong magiging problema dyan. Ayan. So, nagkabit din tayo nito, no? Ng ating cellphone holder. Napakahalaga niyan sa navigation ng ating kapag tayo nagbabiyahe, no? And then, ito. Yan. Meron tayong dual contact na busina. So, ano ba yung dual contact? So, meaning, pwede mong ilipat sa stock at pwede mong ilipat sa aftermarket yung inyong busina. So, parinig ko sa inyo mga piece. Ito yung aftermarket, no? Ayan. So, kapag naka-DN, aftermarket yan. Kapag naman naka-angat, ito yung stock na busina. Okay. So, next, dito naman tayo, frame slider naman. Ayan. So, galing naman to kay Boss Joseph Soriano. Ayan, ha. Napakadali lang ikabit niyan, mga piece. Ayan. So, meron siyang plate dyan, dito sa gitna. Ilalagay nyo. Sorry, medyo hindi kita. Yeah, pero may plate yan dyan. Tapos, doon nyo itutornilyo itong pinaka-frame slider niya. Ayan. Napakalupit niyan. At na-try ko na yan dahil natumba na tayo at na-protection na naman niya talaga yung ating motor, no? Yung fairings, hindi siya nabasag. Okay, so next natin. Okay, so itong ating rear shock ay napalitan na natin. Sorry kung medyo madumi. Kakagaling ko lang kasi sa labas. Okay, yung rear shock natin, di na yan stock. So tinaasan natin. So yan ay Owens. Yan po ay pang Fury na shock. Yan. And then next natin, itong ating gulong. Ayan. So medyo hindi tayo nasihan doon sa stock na gulong. Medyo parang madulas siya or hindi siya masyadong makapit. So nagpalit tayo nito. Seat Zoom Rad X1. So ito po ay 150 na, no? So advice ko sa inyo mga piece, kung magpapalit kayo or maglalaki kayo ng gulong, gawin nyo lang 1 up. Ibig sabihin, kung 140 yung stock, gawin nyo lang 150. Kasi kung gagawin yung 160, baka masyadong mabigat at mahirapan pa kayong mag-install kasi may mga gagawin pa kayong mga adjustment dito, no? Yan, at baka sumayad siya dito sa ating swing arm. Okay? At syempre, naglagay din tayo nito. Tire hugger. Ay, sorry. Hindi tire hugger. Mudguard. Ayan. At, syempre, nagpalit din tayo nagtanggal tayo ng fender. Naglagay tayo ng tail tidy. Ayan. At, meron din tayong tutorial niya, mga P. Syempre, hanapin nyo lang sa aking YouTube channel. May tutorial tayo kung paano natin ikinabit itong mahiwagang tail tidy. Ayan. Kasama nitong signal light na smoke. Ayan, hindi po stock to smoke na siya. Binili ko yan separately. Ayan. So dito naman tayo sa taas. Ito naman ay ang ating support, tail support para sa ating mga angkas at para maproteksyonan itong ating fairings dito sa bandang tail kasi madali yang mabasag mga piece. Ayan. Kaya ingat-ingat tayo or bili tayo nito or paggawa kayo ng full assembly nitong tail fairings, no, yung isang buo. Yan, para hindi tayo mahirapan or hindi tayo mabasagan. Yan. Okay, dito naman tayo sa kabila mga piece. Okay, syempre hindi mawawala yung sound ng ating motor. Kailangan nating i-upgrade yan. So nagpalagay or bumili tayo, no, ako na nag-install nito bumili tayo ng Big Elbow. Ayan. At syempre, nagpalit tayo ng Acra na kamuka
ng ating stock. Ayan. At goods na goods yung kanyang tunog. At meron pa tayong isa, yung M1, no? Yun naman ay talagang ma-bass. Sobrang ma-bass nun. Ayos na ayos din yun. Pero ito muna yung kinabit ko kasi kamukha siya nung ating stock. Yun. Okay, so ano pa ba? Meron pa ba tayong hindi na isama? Okay. Ito pala, mga pis. Napakalaki nito, hindi ko nakita. Yung ating wrap. Ayan. Tayo nag-customize niyan. Pinagawa natin sa Stikazone. Shout out, Stikazone. Salamat dito, no, sa maganda yung paggawa. At sila na rin yung nag-install niyan, mga pis. Ayan. Okay. So, dito naman tayo. Ayan. Kung makikita nyo, MTR Star. Ayan. So, meaning niya Motor Star. Ako lang gumawa niya, mga pis. Pinaprint ko lang yan. At last but not the least, ito yung pinaka-importante. Ayan. Babala. Bawal hiramin. Nakamamatay. Okay. Alright. Alright mga piso, sana ay nasagot ko ang lahat ng katanungan ng ating mga pisan dyan. At kung interesado kayo sa mga parts na nabanggit ko, no? Kung gusto niyo malaman kung saan ko siya nabili, ay mag-comment lang kayo dito sa ating video. Yan, para masagot ko kayo isa-isa. Alright. Okay, so sana ay nagustuhan niyo yung video natin ngayong araw. At syempre, huwag niyong kakalimutan na i-like, share, at subscribe itong ating YouTube channel. At huwag niyo rin kakalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace, as always, stay safe, ride safe, and peace out.